Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ito pong video na ito ay para po sa lahat. Kasi Tagalog po ito ang magbabasa natin. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po yung mga anim na katangian ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga syahaba radiyallahu ta'ala anhum na isinagawa nila sa kanilang buhay. Ang anim na katangian. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa walang katapusan biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay niya sa atin. Nilikha niya tayo sa may pinakamataas na antas na uri sa lahat ng kanyang nilikha at ginawa niya tayong tao. At ang din natin ay Islam. Maging isang Muslim at kabilang sa ummah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah ay tanging tagapaglikha, ang Panginoon at Hari ng mundong ito at sa kabilang buhay. Tayo ay nilikha ng Allah sa layuning upang sumamba sa Kanya. Ayon sa nakasaad sa banal na Quran, Surah Dhariyat, chapter 5, verse 56. Hindi ko nilikha ang mga jin at tao maliban sa sumamba sa akin. Nais ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay maging matagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya't siya ay nagpadala ng mga anbiya alayhimussalam, mga sugo at ang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tunay na tagumpay ay nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Surah Al-Imran 185. Ang sinumang makaligtas sa impyerno at makapasok sa paraiso ay sila ang nagtagumpay. Ang buhay sa mundo ay napakaikli, tulad ng sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith mafhum. Ang karamihan sa mga umma niya ay mabubuhay sa pagitan ng edad na 60 at 70 years, 60 or 70 years. Pagkatapos nating mamatay ay mabubuhay tayo muli sa kabilang buhay at doon ang tunay na buhay na may umpisa at walang katapusan. Para maging matagumpay tayo dito sa mundo at sa akhirah na kailangan kumplituhin natin ang ating agama, ating din, relihiyon. At palakasin natin ang ating iman, paniniwala, ayon sa pamamaraan o sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paano natin makumpleto ang agama? Kailangang magkaroon tayo ng mga mabubuting katangian katulad ng 6 na katangian na kung saan karamihan sa sahaba natin ang dahilan kung bakit nakamit nila ang kompletong agama at iman. Ang kompletong agama ay ang maniyat, paniniwala. Pangalawa ay ibadiyat, ang pagsamba. Pangatlo, wamalat, dealing likes, jobs, pamumuhay o pakikitungo. Pang-apat, muasyarat, social life, like what day. Panglima, akhlak, pag-uugali. Kung susundin natin ang kompletong agama, insyaallah, sa tulong ng Allah ay nasa atin at kailangan natin na magsumikap. Ang una ay ang yakin, pananalig sa kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ang ibig sabihin, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Layunin, ang ating layunin ay upang may pasok sa ating mga sarili ang katiyakan, yakin na ang anumang mangyayari
at mangyayari lamang sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang Allah ay maaring gawin niya ang lahat ng makhluk nilikha, at ang makhluk ay walang maaaring gawin na walang pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay upang tanggalin mula sa ating mga puso ang ghayrullah, maliban sa Allah, at pagmamahal sa makhluk, at ipasok ang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi papasok sa puso ng tao na puno ng pagmamahal sa dunya. Halimbawa, pagtitinda sa palengke, pakikipaglaban sa mga jihad, sa sarili nilang pamilya para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahalagahan, nabanggit sa hadith, sino mang magsaksi ng la ilaha illallah ay makakapasok sa paraiso, Wazar. Sino mang magsaksi na walang dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ang sugo, propeta, ay madalas itong bigkasin habang ang kanyang puso ay nasisihan. Dito siya ay hindi masusunog sa apoy ng impyerno, Baihaqi. Sino mang magbigkas ng la ilaha illallah ng 100 times sa umaga at 100 times sa gabi ay may gantimpala na para ba siyang nagpalaya ng 10 alipin mula sa angkan ni Propeta Israel alayhisalam. Permindi, baguhin ang inyong iman. Tinanong kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paano namin babaguhin ang aming iman? Sabi ng mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum, sinabi ng Rasulullah, sabihin madalas ang la ilaha illallah. Musnad Ahmad Tabarani Arri. Pagsisikap, ang tunay na yakin, matibay na paniniwala ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagsisikap, magbigay dawat, pakikinig at paalala sa kadakilaan niya. Pangatlo, sifa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan nating magbigay lagi ng da'wa sa ating mga kapatid na ang Allah ay mapagmahal at maawain. Ang Allah ang tagapaglikha at siya ang lumikha sa lahat ng nilalang. Siya ang nagbibigay ng buhay at kamatayan. Siya ang nagbibigay ng rizki, biyaya sa lahat ng nilalang. Siya ay Panginoon sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sikapin natin na ang pagkain ay isipin natin na ang pagkain ay makapagbibigay lamang ng pakinabang sa pamamagitan ng kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tubig ay makakapawi ng uhaw sa pamamagitan ng hukom, utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang apoy ay makakasunog lamang ayon sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din ang gamot. Makakagamot lamang ito sa hukom ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ang Allah ay nagbibigay ng kapangyarihan sa kanino man niyang gustuhin at ang Allah ang nagtatanggal ito sa kanya. Siya ay may-ari ng sanlibutan at sangkatauhan. Siya lamang ang may alam at saksi sa bawat lihim. Maganda o masamang kalagayan ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magdua sa Allah na makamit ang tunay na yakin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay Rasul, propeta, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Layunin, ang ating layunin ay upang madali sa ating sarili ang suna. Ating layunin ay upang madala sa ating